Sino nga ba ang mga maliligtas? Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 13, verses 22 to 30, and I read it for you. Jesus went through one town and village after another, teaching as he made his way to Jerusalem. Someone asked him, "Lord, will only a few be saved?" He said to them, "Strive to enter through the narrow door, for many, I tell you, will try to enter and will not be able. When once the owner of the house has got up and shut the door, and you begin to stand outside and to knock at the door, saying, 'Lord, open to us,' then in reply he will say to you, 'I do not know where you come from.' Then you will begin to say, 'We ate and drank with you, and you taught in our streets.' But he will say, 'I do not know where you come from. Go away from me, all you evildoers.' There will be weeping and gnashing of teeth when you see Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrown out. Then people will come from east and west, from north and south, and will eat in the kingdom of God. Indeed, some are last who will be first, and some are first who will be last." Sino nga ba ang tunay na maliligtas? Isa po yung mainit na debate, apolohiya, sa pagitan ng iba't ibang sekta at paniniwala at relihiyon. Sino nga ba ang maliligtas? Isang grupo lamang ba ang maliligtas? Sila-sila lamang ba ang maliligtas? At kung hindi ba aanib sa kanila, ay hindi tayo maliligtas? Napakalinaw ng ating ebanghelyo sa araw na ito. May nagsasabing okay na siguro ang pagiging relihiyoso, pagdarasal, pagdalo ng misa, pagrorosaryo, pagdedebosyon, pagdarasal ng personal, pagkakaroon ng personal relationship kay Jesus. Okay na siguro yun. Pero napatunayan, base sa ating ebanghelyo, hindi lahat ng tumatawag na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung ang ating focus lamang ay ang ating personal na interes para tayo ay maligtas, personal na relasyon kay Jesus, kulang. At sinabi naman ng iba, hindi ako pala simba, hindi ako pala dasal, pero sulit naman sa pagkakawang gawa, pagtulong sa kapwa. Okay na siguro yon. Hindi rin. Kulang ang ating mga gawa kung wala itong panalangin, kung walang pakikiniig at pag-alam sa kalooban ng Diyos. Isang pagmulat po sa atin ng Ebanghelyo na binasa natin ngayon, na bawat nating gawa, salita at maging ang ating pag-iisip ay mayroong resulta sa darating na paghatol ng Diyos. Hindi para takutin tayo, kung hindi para paalalahanan tayo kung ano ang iniuutos ng Diyos habang tayo ay nabubuhay pa. Alam natin ang kautusan. Alam natin ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Ito ang dalawang dakilang iniwan na kautusan ni Jesus at hindi ito maaring paghiwalayin. Hindi maaring tayo ay banal sa panalangin o sa loob ng simbahan, ngunit wala tayong puso sa ating kapwa. At hindi rin naman sapat ang may puso ka sa kapwa pero wala kang pagmamahal sa Diyos. Mga kapatid, ngayong araw na ito, suriin natin ang ating sarili. Yumabong na ba ang aking paniniwala kay Jesus? O magpasa hanggang ngayon, ito ay makasarili, ito ay may pinipili. At ang pinipili palagi ay ang sarili. Kung magkaganon,
gumising na tayo, sapagkat pinapaalalahanan tayo ni Jesus sa kanyang utos ng pagmamahal sa kanya at sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoong Kristo, nais po naming maligtas, ngunit ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa inyo. Turuan niyo po kaming magmahal sa aming kapwa at higit lahat sa iyo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page, o kaya naman po sa ating bulletin board sa TikTok app. God bless you po.